The Zayusef. Isang taon na ang nakalipas, mabigat ang katahimikan. Yung uri ng katahimikan na parang may bigat sa dibdib na pumupuno sa bawat sulok ng kwarto. Dati, iniiwasan ko ito, laging may tugtog, laging may ilaw ng screen, laging may kasama. Kahit ano, basta't hindi ko marinig ang ingay sa loob ng isip ko. Pero isang araw, nagbago ang lahat. Tumigil ako sa pagtakbo. Ang unang mga linggo, hindi madali. Maingay ang isip ko, magulo, walang direksyon. Parang lahat ng bagay na tinakasan ko, bumalik. Mga pagkakamali, panghihinayang, mga takot na matagal ko nang tinabyunan ng pagiging abala. Napagtanto ko, hindi ko pala talaga kilala ang sarili ko. Kilala ko lang ang bersyon na ipinapakita ko sa iba. Kaya nagsimula ako sa maliit. 5 minuto bawat araw. Tahimik lang. Walang telepono. Walang istorbo. Ako lang at ang mga iniisip ko. Sa simula, parang imposible. Lumulipad ang isip ko kung saan-saan, anong kakainin, anong ipopost, anong aayusin. Naiinis ako sa sarili ko dahil hindi ako magaling magmuni-muni. Pero unti-unti, natutunan kong hindi kalaban ang mga kaisipan. Mga senyales sila, mga kwento tungkol sa kung ano ang mahalaga, kung ano ang masakit, kung ano ang nagpapagaling. May mga araw na mabait ang isip ko. May mga araw na parang bagyo. Pero kahit ang bagyo, lumilipas din. Pagdating ng ika-6 na buwan, may nagbago. Tumigil ako sa pagkontrol sa mga iniisip ko at nagsimulang makinig sa kanila. Napansin ko ang mga pattern, kung paanong ang takot ay nagkukubli bilang loika, kung paanong mas malakas ang boses ng pagdududa kaysa pag-asa. Nagsimula akong magtanong, totoo ba ito? Nakakatulong ba ito? Akin ba ito, o ideya lang na itinuro sa akin? Doon ko naintindihan, ang kapayapaan ay hindi kawalan ng kaisipan. Ito ay kakayahang manatili sa gitna ng mga ito nang hindi nawawala ang sarili. Sa pagtatapos ng taon, hindi na ako natatakot sa katahimikan. Nagsimula akong magsulat sa journal, maglakad ng walang earphones, manood ng paglubog ng araw nang hindi kumukuha ng litrato. Natutunan kong ang pag-iisa ay hindi kalungkutan, ito ay espasyo. Espasyo para huminga, lumago, at maunawaan. Ang mga kaisipan ko ay naging mga kasama, hindi mga kritiko. Patuloy pa rin silang gumagala, nagtatanong, nangangarap. Pero ngayon, magkasabay na kaming naglalakad. Pagkatapos ng 1 taon, natutunan kong ang isip ay parang hardin. Hindi kailangang perpekto, kailangan lang ng pag-aalaga. May mga araw na nagtatanim ako ng pasasalamat. May mga araw na nag-aalis ako ng mga damo ng pagdududa. Pero araw-araw, bumabalik ako. Dahil ito ang unang taon ko kasama ang aking mga kaisipan. At hindi ito ang huli. The Zayusef.